So, magandang gabing muli sa inyo mga kasamahan sa hanap buhay sa pag-LPG, no? Ito pong muli si Katuring o si Mang Turing, ika nga, upang ibahagi na naman, no? Ipagpapatuloy po natin na ibahagi sa inyo sa ganang aking kaalaman po lamang at pagkakaintindi. Liwanagin po natin pagkakaintindi base po sa maabot ng aking kaalaman kung ano po ang ika nga ay nais sabihin ng Republic Act 11592 o tinatawag na LPG Industry Regulation Act of 2021. Na ulitin po natin na ito po ay napaka-powerful na inekdang batas ng proponent na ito upang ika nga ay magtakda ng panuntunan o guidelines, no? Kung paano ang tama at nararapat na operasyon that includes the trading of LPG, that includes the manufacturing of quality LPG cylinder, that includes the storing of from cylinder tanks to bulk, no? So yan po ang diyan po umiikot ang Republic Act 11592. So nung nakaraan ay pinag-usapan po natin yung Section 3 ng Republic Act 11592 known as LPG Industry Regulation Act, no? So ang Section 3 po ay yung scope and application. Pinag-usapan na po natin yan. So sa mga hindi po nakapanood, maaari pong balikan nyo po yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Ayan po ang ating tinalakay, no? So paikli lang natin, ang Section 3 ay tinatawag nating sakop at aplikasyon ng batas na ito. Ano ba ang sakop o hangganan, ika nga, o aplikasyon ng batas na ito? Natural, yung importing, refining, storing, exporting, refilling, and manufacturing, etc. noong mga LPG products, no? So in advance, no, yung na lamang pong storing, itong salitang ito, storing na binabanggit po, na kung saan ay isa sa tatamaan ng batas na ito paglabas po ng IRR, no? Yung implementing rules and regulation po ng batas na ito, sapagkat ito po yung general law po lamang po ito eh. Ito po yung ginawa ng mambabatas, no? So maglalabas po sila ng mga much or more specific language kung ano po ang kahulugan ng binabanggit po sa ika nga ay general law na ito, no, o batas na ito. So yun nga, no, dadako naman po tayo ngayon sa Section 4. Dito ay dinedefine niya o binibigyang kahulugan niya kung ano yung mga terminolohiya o phrases na sangkot na sa operasyon ng LPG industry o LPG business, no? All right. So puntahan na po natin, no? For purposes of this act, the following terms shall be defined as stated below. So para hindi tayo malito, itong definition of terms ito para sa mga kasamahan ko na outlet, no? O sa mga dealer, o sa mga staff, o sa mga trabahante, no? Para maintindihan po natin, ito pong batas na ito ay nagtakda ng kapaliwanagan o nag-define, ika nga, no? Pinapakahulugan niya yung mga tatamaang terminolohiya o operasyon para mas lalo nating ma-guide kung ano nga ba ang ibig sabihin nito at hanggang saan yung parameter po nito. Okay? So, sabi niya, for purposes of this act, the following terms shall be defined as stated below. Activity, paragraph A. Activity
refers to, ano ba? So, ano ba itong mga gawain na ito? Ano ba itong mga ganap na ito sa LPG industry na ito? Ano ba yung madalas nating naririnig na yan? Ano ba yung mga yan? Okay, ito po, no? Importing, refining, storing, exporting, refilling, transportation, distribution, and marketing of LPG. So yun po yung maliwanag na mga kaganapan o mangyayari o mga aktibidades na kung saan ang batas na ito ay magkakaroon ng pangil, magkakaroon ng kapangyarihan, na kung saan ang batas na ito ay papasukin niya ang mga bagay na ito at dito siya ay magtatakda ng mga panuntunan at guidelines na dapat ay ito ang dapat sundin. Bakit nga ba watak-watak po ngayon kanya-kanyang pagandahan ng tangke. So mas magandang tangke mo, mas mahal. Ito nga no, mas magandang tangke mo, mas mahal, pero actually pare-pareho lang yung yung laman, no, na LPG. Ganun pa man, ang kinakatwiran siyempre yung quality ng tangke. Pero ang nagsasuffer actually lalo na sa presyo itong mga end users na ito. Kanya naglalabasan naman po itong mga ito, nagsusulputan yung mga tinatawag na generic cylinder o mga walang tatak. Itong mga end users na katulad ko magkaminsan at magkamadalas, lalo na itong mga kasama natin mahihirap, talagang hindi na po isasaalang-alang yung mga yan. Presyo na lamang po tayo. Kung tutuusin naman po sa isang buwan, ano ba yung naganap na? So ito po ang dahilan kung bakit ang 11.5 na ito ay pumapasok upang magtakda ng pamantayan, iisang pamantayan sa anumang mga sa operasyon ng LPG, pagbebenta, paggawa ng cylinder, pagrefill, pagbibiyahe. So yan po yung mga aktibidades na i-control, i-regulate, gagawa ng pamantayan ng Republic Act 592. So, mga kasama nating outlets, mga dealers, wag ho tayong, nung una ay nagkakaroon ho ako ng takot, no? Hindi man takot, kundi nag-aalala, siyempre budget, at the same time yung magiging adjustment natin dito following this RA 592, particularly paglabas ng IRR ng 11592. Where in fact, kapag naipatupad po ito, base po sa aking pagbabasa ng kabuuan ng batas na po ito, ay napaka gaganda pa nga ho ang kalagayan ng outlet. Kung talagang matuturing kang outlet, no? Makuqualify at the same time, pati yung pwesto mo, makuqualify at the same time yung number of cylinders na ibebenta mo, makuqualify at the same time you as outlet or you as dealer, no? So, ayan, medyo lumawak agad yung natin, no? Tumataas ho yung presyon ko pagka ganyang na pag-uusapan yung mga ganyang minsan mga hokus-pokus sa pagbebenta, no? Meron nga isa diyan, no? Tabi-tabi na lang, nire-require ako na ang sinasandalan nire-require ako ng 100 tangke. Ang isinasandalan nilalabas daw umano yung IRR ng 11.592. Ewan ko na lang pero ewan ko na lang kung in advance may feedback na siguro sa kanya na ang isang outlet siguro, ang isang dealer, kinakailangan may 100 tanks. No? Sorry, nawala po yung ating asan na. No? Nawala. Nasaan ka na? Uy. Sandali po So, yun nga, makukwento ko lang, hindi lang din natin alam, baka mamaya meron na may feedback na sa kanya na, nire-require na ho tayo na 100 tangke ang kinakailangan para ma-qualify ka na maging dealer. No? So, mabigat po yun kung tutusin, no? Siguro naman, ewan natin, kung hintayin pa rin natin ang 11.5 na ito, mahirap magkaroon magkaroon agad ng violent reaction doon, no? Kung yung baga talaga,
Kasi nga may binabanggit nga rin naman po doon sa ating 11592 na yan, yung certain numbers of cylinders na as floor stock of a particular outlet, no? So okay, pagpatuloy po natin, no? Nawawala po tayo, na masyado po tayong umaabante agad, no? Alright, sa section 4 pa rin po tayo, definition of terms, ito na po, no? Alright, so activity refers to importing, refining. So importing, wag na nating itakil yan sa malalaking, sa ano na po yan, sa bahagi na po ng mga investor na malaki na bumibili ng mga bulk sa mga ibang bansa, no? So refining, ganun pa rin po yan sa mga refinery plant, yung nire-refine pa po yan pag galing ng galing doon sa kanilang sa exporter, binili nito, i-refine pa po yan para base po doon sa standards ng pag-refine ng mga LPG products. Storing. So, mga outlets, obviously, ang tututukan din dito siyempre, yung mga planta. Paano nila ini-store, ini-imbak yung kanilang mga LPG products. Everything. No? So, likewise, sa mga outlet and dealer, ganun din po yan. So, sa madalit sabi, huwag po tayong mabibigla na paglabas ng IRR ay makikita po natin doon yung yung guidelines kung paano ang isang outlet, yung guidelines sa pagtatayo. No, hindi natin pinangungunahan, wag po tayong no, pero in terms of storing, it involves the physical facility noong storage, no? So, ayun po. Exporting, wag na po nating itakil yan. Then refilling, obviously, ito sa mga refiller, no? Mga refilling plant. Pa rin po yan. Yung pinagdadalahan po natin ng mga empty cylinder natin para lagyan nila yung ating empty cylinder. Ayan po, mga refilling. Transportation. So, hindi lang po ang planta ang pag sinabing transportation, ang outlet, ang dealer ay sangkot po dito. Hindi ko ulit pinangungunahan at wala ho akong sadyang takutin itong mga katulad ko na maliliit na outlet. Bagamat pag sinabing transportation, ito po ay usapin ng pagbibiyahe. Ito ay pagbibiyahe from one place to another. What object of this? What object? Cylinder, LPG. So, kapatid, ano bang ginagamit nating pag-transport? Okay, so sa isang outlet, simulan po natin, pwede pong hand carry. Ito pong ginagawa, hand carry, dinadala po natin sa customer natin, binubuhat po natin. Ito pa, medyo pinasukan na, tri-bike o single bike, tri-bike, and then motorcycle single and then at the same time, motorcycle with kulong-kulong o sidecar, side carrier. So, ayan po yung sa mga outlet, malamang sa dealer, at ang outlet din po, ito, in reality, itong mga outlet din po, ay ginagamit pang haul. Meaning, ito from their outlet store, dadali nila itong mga certain numbers of LPG empty cylinder tanks doon sa refilling plant na kanilang suki o pinaganon, and then using their kulong-kulong or means of transport or transporting this empty cylinder and then filled cylinder back to the store. So, saan po dyan? Malamang at ako'y naniniwala na talagang kasama po yan. Huwag po tayong mabibigla. Kaya ihanda po natin na yung ating pong mga ginagamit sa transportasyon o pag bibiyahe po ng mga tangke ay kasama sa i-regulate, kasama sa gagawa niyan ng pamantayan, ng hindi lang basta-basta, no? Kanya ako po hanggat maaari inihahanda ko na ng medyo ayon sa aking pagkakaintindi in terms of safety. Hindi lang po yan yung disenyo na magandang tignan, hindi po. Ang pangunahing layunin po rito ay tiyakin ang kaligtasan ng pagbibiyahe na hindi magkakaroon ng aksidenteng pagsabog o pagbubukas, no?
nung LPG cylinder habang ibinibiyahe. Ayan po yan, no? So, wala akong sinasabi po na disenyo, ano, baka mamaya wala po sinasabi, kundi gusto ko lamang po kayong i-guide at ihanda rin po ang ating mga sarili kung tayo po talaga lehitimong mga outlet, no? At the same time, kung tayo seryoso sa ating hanap buhay, susunod pipilitin po natin siyang sundin. Huwag muna ho tayo sa mga diskarte de la batiba, no? Marami po tayong alam dyan at minsan nakukumbinsi rin po ako na dumiskarte ng mga de la batiba. Okay? Pero wag ho tayo dyan, no? Alright, so ano pa? Ito pa yung dinidefine o pinapakahulugan, adulterated LPG. Ano ba itong adulterated LPG? Refers to the mixing of LPG with any finished or unfinished petroleum products. Oh, ito na, no? Ito malamang mga kalokohan ng refiller. Hindi ko alam itong kaganapan na ito kung paano nila ginagawa. Sa madali sabi, ay magtatakda ang batas na ito kung paanong proseso o mga safety standards kung paanong pag-refill. So, paano matitiyak na yung talagang LPG product na yan ay pure at talagang hindi delikado, no? Dahil alam naman po natin, sinasabi ko na naman po, isa sa mga gawain ng ating ilang mga kasamahan sa hanap buhay na sa layuning lumaki ang kita at makaiwas sa mga planta na madaling magtaas ng kanilang mga per kilogram. Ito pong mga ilang mga outlet, bumibili po yan ng mga malalaking kilogram ng tangke ng cylinder o cylinder tank. At sila na po ang nagsasagawa ng pagre-refill. So, dahil backyard manner, backyard way or process of refilling, hindi po maiwasan na pagkaroon po ng mga kontaminasyon o magkakaroon po ng problema sa issue ng safety. So, sino ang apekto? Yun na lang pong gagamit. Alright? So, sa mga aking kasamahan, no, sa hanap buhay, ulitin natin, ang layunin ko po ay para baka yung iba sa inyo, hindi na, sa sobrang dami ng customer, hindi na nakapagbasa, layunin ko po ay tulungan lang din po kayo at para maintindihan natin ano bang sinasabi po ng batas po na ito. So, yun po ang tinatawag na adulterated. Ulitin po natin, refers to the mixing of LPG with any finished or unfinished petroleum products or stock with any non-petroleum substance or material that will result in product quality change or in failure of LPG to meet. Walang pinag-iba to sa mga sa mga pag bumibili ka ng bawang. Ayan, yung mga kusinero diyan. Diyan sa tindahan diyan, sa mga bagsakan diyan, bili ka ng mga bawang, yung naprito na. Bili ka ng paminta, paminta, ano pala yun? Pinatoy yung buto ng papaya. So, something like that. Para in a simple way, maintindihan natin, ano ba itong adulterated LPG na ito? Diba? So, mga tawas na yan. Hindi naman natawas yung mga yan eh. Diba? May halo na po yan. Yung mga, marami pa, no? Sa proseso ng pagluluto ng pagkain. Ganon din po yan sa LPG. Yan ang tinatawag na adulterated LPG. Okay? So, next is ancillary equipment. Ano ba yung mga, ito pa yung mga parts, mga bagay-bagay o bahagi na kung saan ay kabahagi ng isang LPG cylinder. Like, refers to parts, devices, and accessories necessary and indispensable for the safe and proper operation of an LPG pressure vessel such as seals, valves, hoses, and regulators. Sa Pilipinas pa, mga kapatid ko, mga kasamahan ko, nating sa Pilipinas pa, yung seal na tinatawag na yan. Ano bang seal ang gusto mo? Sabi nga, hindi ko bubuksan niya kasi silyado eh. Pero sa madali sabi, anything under the earth. Pero siyempre, sinasabi lang, ang pinag-usapan nating seal dito, yung genuine. So, ang makapagsabi ng genuine dyan ay yung trademark owner. No? So,
So, for example na lang, halimbawa na lang, na may mga trademark owner, may sarili silang seal, may control sila, may mga QR sila. Pero, alam pa ba ng customer yan? Alam niyang may QR. Alam niyang may seal. Pag nakita niyang, may ano na yan, seal. Seal lang yun. Seal lang galing na po ng planta. No? Pero, anyway, wala pong ano yan. No? Hindi po natin pinopromote ang ating outlet dito. Bahagi rin po ako, bumibili rin po tayo niyan, no, sa mga planta at sineselyohan po yan. Pero ang sinasabi po dito, ang ano po dito, pinoprotektahan po dito, yung end user din at the same time, yung trademark owner. Ito nga kung bakit lumabas itong batas na ito, upang maprotektahan din po itong mga trademark owner na ito, no? Na kontrolin at i-monitor nila ang gamit o paggamit at kredibilidad ng kanilang mga tangke. Okay? So, kung paano yun, mamaya, no? May mapag-uusapan po natin yan. Mahaba-haba po itong section 4 na ito. Mahaba. Hindi ko madidiscuss po ito ng ano, no? So, siguro, pag umabot po ng 30 minuto na tayo, stop na po tayo. Masakit na naman bila na muna ni Catering, ano? Alright, so, auto LPG, hindi na po natin pag-usapan yan, no? At ano pang bagay tungkol sa auto LPG. Iiwan na po natin yan sa kanila. Pero baka may nakikinig po dyan ng mga operator ng taxi, operator o anumang mga sasakyan na gumagamit po ng LPG, ay kasama po kayo sa batas po na ito. Huwag ho nyong iiwas yung sarili. Kasama po kayo maapektuhan dito. Yung may business din po ng auto LPG, no? Kasama din po kayo. Pero hindi ko na po siya itatakel. Sorry po So, letter F po tayo, bulk consumer. Refers to duly authorized natural or juridical person who purchases. Planta to. Ito yung mga bumibili ng mga bulk, ng mga tangke-tangke. No? Large quantities, who purchases LPG at large quantities for its own use requires bulk storage. Ayan. Alam mo yung bulk consumer? Like SM. At iba pang mga halintulad na malalaking establishmento na nagkakaroon ng kanikan, tinatawag na sila yung bulk consumer. Bakit? Marami pong tangke rin po yan kapag bumili kasi sinasalpak nila yan sa kanilang storage at they distribute LPG on their customers through pipeline system. So, sinasabi ko, nire-require din sila ng batas na ito or sakop din sila ng batas how they are going to store their LPG. No? Then at the same time, siyempre, at may limitasyon yan, may limitasyon yan. Bulk supplier refers to, ano naman itong bulk supplier? Refers to a duly authorized natural juridical person who engages in the sale or distribution of LPG in large quantities and requires bulk storage of LPG. So, more or less, ito po ay pwedeng planta, refilling plant, na siyempre, may bulk, sila, no? LPG sila. So, likewise, yung mga dealer, no, na bumibili ng maramihang tangke, hundreds, thousands, let's say, hundreds. Maaring meron silang warehouse, storage ng thousands of small to big cylinders. So, bulk din po yan, bulk supplier, na engage into selling or trading LPG cylinders. Okay? What is centralized LPG piping system? Na-discuss na po natin yan. Cross-filling. Ano itong cross-filling na ito? Cross-filling refers to the refilling of LPG cylinders by a natural or juridical person duly authorized by the trademark as evidenced by written contract. Oy, ito na. Ito po yung mga mga nagmamay-ari ng cylinder. Okay? Siyempre, not necessarily naman na I don't think so Hindi ko pa alam but sinasabi ito yung ito yung trademark ng isang cylinder ay nagre-refill doon sa isang refilling plant. Pero that should be bound by a contract.
Alright? That should be bound by a contract. Hindi pwedeng kung saan lang. Kung saan siya merong contract to refill, contract agreement to refill, o doon lang siya pwede. No? Siya yung tinatawag na cross-refilling. Ulitin natin. Cross-filling refers to the refilling of LPG cylinders, okay, or juridical person duly authorized by the trademark owner. Okay. So, example si outlet, no? Ito pagkakaintindi po natin, cross-filling refers to the refilling of LPG cylinders by a natural or juridical person duly authorized by the trademark owner as evidenced by written contract or similar instrument. So, hindi siya pwede dun basta-basta magpa-fill na kanya cylinder without being without entering into a contract. And that is part of the regulation. Kasama yan, nang hindi basta-basta kung saan-saan lang. Kasi nga yung control dito, yung monitoring dito ang pinag-uusapan. Yung regulation of this activity. Okay? Ano naman tong dealer? Well, dealer refers to any duly authorized natural or juridical person, okay, engaged in the trading or sale of LPG cylinders to retail outlets. So, ang dealer, iba pa yung dealer sa outlet, like mine. Outlet din po ako, isa kong outlet, no? So, obviously, pag sinabing dealer, we're talking of numbers of cylinders na that you can really supply numbers of outlets because of the numbers of cylinders you have as floor stock, tinatawag nga dyan. So ako, dahil lang kaya ko lang is mag-supply muna per customer ng mga households, etc. Outlet po tayo. Pero titignan, ito ngayon, kaya nga kasama yan sa i-regulate. Magkakaroon ng pamantayan dyan. Kailan ka matatawag na dealer? In terms of the area of your outlet or storage, in terms of the numbers of your purchase cylinders, yun po, no? In terms of your, of course, your capability, no, to transport, how many transport equipments that you have, di ba? So, may mga tauhan ka bang magsasagawa ng ito? Wala. Yan ay i-qualify ngayon na yan ng malamang yan, i-qualify ng DOE, ng examiner yan. Ito ba, bla bla bla, ano may sasakyan ka ba, ilang sasakyan mo, ilang tauhan mo. Probably, I'm not telling you a certain possibility, but I'm just telling you a certain probability na pwedeng gawin po yan, no? So, hindi pa po tayo dealer, outlet pa lang po tayo. At kaya siguro ito po yung sinasabi ko, no, na yung isang planta po, isa pang trademark owner, nire-require ako ng 100 piraso. Well, pwede nga naman na, kaya paano ka magiging dealer? Kasi dito sa Pilipinas, kapag ka magaling kang mag-market at kaya mong anuhin yan, kaya mong makipag-tie up sa planta, in consignment, provided na meron ka ng customer, kaya mo siyang dilan. Ang sasakyan naman, pwede namang, kung pagalingan nga, no? Ito po mga kapatid, yan ang totoo. Yan naman talagang discarded derivatiba. Magaling ka, maboka ka may mga koneksyon ka Hindi naman problema ang makinarya, lahat yan. Hindi naman kinakailang pera, sa totoo lang. Provided na meron kayong agreement o pagkakaintindihan, wag na ho natin pag-usapan yung kontrata. Na written. Yung ngayon po, na pinag-usapan natin, you can be a dealer. By how? May contact kang marami kang contact na outlet na hindi kayang mag-supply sa kanila. Nahirap magsusupply. Ang gagawin mo, kapag may kakilala ka dyan, siyempre, it's a matter of PR sa mga manager o plant owners. Meron ka. If I were the plant owner, bakit ko naman hindi tatanggapin napakagaling pala nito? Kayang magbigay sa akin ng 100,000 tangke in a week. So why not? Diba? Irregardless of the tanks. Kakargahan ko yan.
May, I'm more on business. When we talk of business, to let this stock go in the market and matapos maubos. Yan po ang aking purpose. But then, ito po ang Republic Act 11592. So, hindi na po magiging ganyan ang magiging transaksyon. Ayan na po nakikita ko, hindi na po magiging ganyan transaksyon. Although, wag nating i-challenge, no? But I'm telling you, there are many laws in the Philippines on how they are really being implemented is a big question. It's a matter of being vigilant. Pagka well, anyway, nasa sa atin na po 'yan kung how we are going to respect and observe the law, no? But ang sinasabi po ng batas na ito, the primary or paramount consideration is the welfare of the end users. Yan po. Napaka ganda po ng batas po na ito. Nasaan na po tayo? So, dealer, okay na po yan, ano? Defective pressure, hindi ko na natin pag-uusapan yan. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na pati yung bahagi o parts kaya nga ay pakikialaman niya ng IRR. Check yan. Inspector, examine. I-examine niya. I-requalify yan. I-check yan. So, yan po. So, nandun po tayo sa Section 4, Paragraph M. And tayo, durable marking refers to a marking of LPG cylinders with water capacity of less than or equal to. So, yung pagmamarka, no, ng cylinder, may i-regulate din yan. Hindi lang basta-basta magmamarka ka, mag-i-emboss ka, mag-i-engrave ka doon sa tangke. Hindi lang din yan. So, pati yan po ay dinidefine ng batas na ito. This marking may be modified but shall remain legible for limited period. So, may certain number of months or I don't know, certain period na kinakailangan mo uling ibalik yung ano doon. Alright, and consumer refers to any person. Well, everything, lahat, like myself, I'm also an consumer. Refers to any person who purchases LPG for own consumption. Yan, yung mga households, for own consumption, mga restaurant owners. Yeah. For purposes of this act, an end consumer shall not include a bulk consumer. Okay, so they are not bulk consumer. Okay, yung mga end user. Hindi sila katulad nung bulk consumer like malalaking establishment na talagang pag bumili sila para sa pangkalahatan ng kanilang mga mga tenants like SM, no, and other malls. Hey, ito na. Facility refers to LPG refining plants, terminals, yung mga facility. Nasa queue na po tayo. Generic LPG. Ayan. Alam nyo ba yung generic LPG? Ano ba ibig sabihin ng generic LPG? Ito po, dinefine po niya para hindi na tayo kung ano naman sinasabi natin. Yun ang purpose nito, no? Para hindi tayo labo-labo. Siya na mismo nag-define. What is generic LPG? This cylinder refers to an LPG cylinder which is already circulating in the market prior to the effectivity of this act, bearing no trademark or trade name embossed, engraved, or otherwise permanently indicated thereon. Ito yun. Walang tatak, sa madalit sabi. Yung tangke, walang tatak. Ayan, mga tinatawag na generic LPG cylinder. So, ano ba ang nun? May epekto ba ito? Sa ngayon, napakalaking ginhawa po ang dating po nito sa mga end users. At the same time, dito, magandang kitahan ng mga nasa business. What? Hindi mahal ang tangke. So, dahil hindi mahal ang tangke, madaling i-dispose. Diba? O, kumpara sa malalaking big players dyan, tangke pa lang, magkano? 2,100, 1,800. Pagdating kay outlet, 2,000, 2,200, etc. Bakit? Tangke yan eh.
Diba? Malaking puhunan dyan eh. Bakit? May tatak yung pangalan eh. Ito kayo, may tatak eh. Ang hirap ipaliwanag ngayon sa end consumers. Ha? Tagal na ng tangke ko na to. Wala namang tatak eh. Tagal na to. 15 years ko na ginagamit ito eh. Sorry. Which is true ha. Pero siyempre, hindi natin na in-encourage yan. Kasi, yung mga yan, sila na lang, kopya-kopya na lang kung paano lang ipasa yung kanilang cylinders na tinatago. Oy, pumasa yan, na-blasting ko na yan. Na-blasting, pumasa na yan. Madali lang magsabi yan. Ang tanong accredited ba yung blasting company na yan? Di ba? Dumaan ba yan sa panunuri o pag ng Department of Energy? Bureau of Fire, for example. Something like that. So, dahil dyan, mura. Dahil mura, madaling i-dispose, hindi magmamahal. Hindi magmamahal. Okay? So, meron pa dyan. Tabi-tabi, meron pa rin dyan, no? Ano ba naman yan? Kaya maganda itong batas na ito. Alam ko makikita yan, no? Baka naman nakikinig yun. Ewan ko kung bakit, no? Pagka 2.7 kilogram, ito ang kilo. Pagka 2.7 kilogram yung tangke mo, ito ang per kilo. Pagka 7 kilogram, ito ang per kilo. Pagka 11 kilogram yung tangke mo, ito ang per kilo. Ano ba naman yan? Kinilala ko na yung tangke mo eh. Kinilala ko na yung tangke mo eh. Kinilala na pati ba naman, kaya naman ito, maraming salamat sa mga refilling plant na talagang pag dinala mo ron ayan na. Sige. Kaya lang siyempre, yun nga. Dito papasok yung regulation ng batas na ito. Okay? Diyan papasok yun. Diyan papasok ngayon yan. Pati yan, mapakikialaman yan. Sure ko yan. So, laking ginhawa ng end user ngayon. At siyempre, malamang bawas kita yan sa mga businesses o engage into business of LPG. Dahil wala mayroon namang konti, pero malamang yan, no? Provided na itong tangke na ito is pass in the scrutiny of Department of Energy and his inspecting arm, okay na yan. So, okay na yon. So, pag okay na yon, bakit kinakailangan ko pang, di ba? So, bili tayo ng mga tangke na pumasa doon, base doon sa inspection ng Department of Energy. Okay? So, ano pa? Yon. We just have discussed about generic LPG. Hauler refers to a duly authorized natural. So, katulad ng nasabi ko, itong transportation, itong hauler, nag-haul ng kasama yan, no? Na mapasukan ng IRR na yan. License to operate, ayan, letter T. License to operate refers to certification issued by the Department of Energy to a natural or juridical person intending to engage in the business for a specific activity. Ano ba yung activity? Importing, refining, storing. Yan yung mga yan. Engage in business for specific as an LPG industry participant. So, you as outlet, you as dealer, you as bulk consumer, bahagi po tayo ng LPG industry. No, participant po tayo tinatawag participant. Who has complied with all the documentary requirements, quality and safety standard, rules, and regulation prescribed by the DOE, other pertinent government agencies for such an activity. So, ayan. So, once we have complied, everything, the documentary requirements and other inspection, everything, the Department of Energy will give us the license to operate. Okay, so, now you cannot operate without the license. Yeah. So ito po ay paliliwanag pa po sa IRR. So diyan na muna natin tatapusin mga kasama sa hanapbuhay sa pag-LPG.
At harinawa ay nakatulong po tayo na hindi nakabagabag harinawa, no? Kundi nakatulong sa inyo pang malaliwanagan natin kung ano ba ang sinasabi ng Republic Act 592 base sa kanyang pangkalahatang konsepto. Take note, ito pong kapaliwanagan na sinasabi ni Katuring base sa ganang kanyang naabot na kaalaman tungkol sa batas na ito, sa pagbabasa niya na ito. Okay? So, maaari pa nyo, suggestion ko, basahin nyo po siya ng paulit-ulit, lalo na yung mga nasa hanap buhay pong ito para mas lalo pa nating mapaganda yung ating operasyon ng LPG o pagbebenta ng LPG. So, susunod ay pagpapatuloy po natin ano pa yung define ng batas na ito. No? We went from the activities, yung aktibidades involved in this operation, at down to importing, refining, manufacturing, and the marking of the cylinder, and defining what is the difference between the outlet and the dealer. Likewise, at the same time, yung tinatawag nating LTO. Now, sa susunod, we will continue po, no? Yung section 4, definition of terms. Take note, we will continue section 4, definition of terms. Natapos lang po tayo until paragraph, section 4, paragraph P. Okay? So maraming pong salamat at sa muli nating pagpapaliwanag. Magandang gabi po, si Katuring ng Bigas LPG Store.